Ngayon, pipirmahan ko na. Ang lahat ng aking kayamanan kasama ang kumpanyang to ay isasalin ko sa nag-iisa kong anak na panganay. So ano pang inaantay mo, Mama? Pirmahan mo na. Ako lang naman yung panganay mong anak, di ba? Pag napirmahan na yan ni Mama, ako na ang pinakamayamang businessman sa buong Pilipinas. Ako na ang pinakamayaman, wala nang iba. Sa wakas, naisalin na rin sa akin lahat ng kayamanang meron ka. Pati tong kumpanya. Ibig sabihin nun, wala ka ng silbi sa akin at sisiguraduhin ko na maghihirap ka. Naiintindihan mo? Paano mo nagawa sa akin to? Wala ka nang magagawa dahil sisirain ko yung buhay mo. At kung matutuloy lahat ng masama mong plano. Yan! Yan ang bagay sa'yo. Uniforming pangkatulong. Pero kuya, magkapatid tayo. Bakit kailangan pang maging katulong ako dito sa bahay? Magkapatid? Ginagamit mo pa rin talaga yung salitang magkapatid sa ating dalawa? Eden, kailan ba tatatak sa kukote mo na mas matalino ko kaysa sa'yo? Ano na naman yung pinagdidiskusyonan nyo? Ano na naman yan, Eden? Ma, pinasuot ako ng pangkatulong ni kuya. Hindi naman ako katulong dito eh. Nagre-reklamo? Tama lang yan, magsuot ka ng ganyan. Pag suot-suot mo yan, syempre alam mo na kung anong trabaho mo. Hindi ka na mentras utusan pa, hindi ba? Ang labahin, ang plantsahin, ang paglilinis ng bahay, pati ang pagluluto, ang kusina. Gusto ko malinis lagi. Naintindihan mo? Kita mo na? Pero ma, Pati si Mama. Ganon yung tingin sa'yo, Eden. Alam mo siguro, kaya ka pinanganak sa mundong to para lang maging katulong. pero kuya, kung makakatulong ako dito, kailangan ko mag-aral. Hindi! Hindi ka mag-aaral. Hindi matatapos yung araw na to na hindi mo nililinis lahat ng kalat dito sa bahay. Naiintindihan mo? Kuya, Mr. Renslike, ngayon ang araw ng aking paghihiganapin. Tinuring mo akong basura? Sige, ibabalik ko sa'yo lahat yun. Ano? Anong palabas to, Eden? Posturang-postura ka pa sa suot mo? Eh hindi hamak naman na mangmang ka. Katulong. Buong buhay mo naging alipin lang kita. Kaya ano mga pinagsasabi mo? Ayun yung akala mo. Hindi mo lang alam. Isa akong magna cum laude sa isang pinakasikat na university. At paano nangyari yon? Eh buong buhay mo, ginawa lang kitang katulong. Ma, bakit? Hayaan mo na kuya mo. Sakyan mo na lang kung anong gusto niya. Isesend ko sa account mo, 100,000. I-budget mo, ha? Baon mo yon. Sige, pumasok ka na. Sigurado po kayo? Sige po ma, salamat po. Kahit ano pang sabihin mo, Eden, wala ka nang magagawa. Kahit kumuda ka ng kumuda na magna cum laude ka kung saan mang paaralan ka nag-aral, nakapirma na si Mama. Nakapangalan na sa akin lahat ng ari-arian niya. Pati tong kumpanya sa akin na nakapangalan. Kaya lahat kayo, mga wala na kayong silbi sa akin. At sisiguraduhin ko na maghihirap kayo. Hindi ka ba maaawa kay mama? May malubha siyang sakit. At kapag natigil yung pagpapagamot sa kanya, baka maging dahilan to ng pagkamatay niya. Bakit mo to nagawa sa akin? Pinalaki kita ng maayos? Tapos nung lumaki ka, ganyan? Pagkakuha pa ng sinasabi mong kayamanan na yan, ganito ang gagawin mo sa amin? Nakuha ko na yung gusto ko.
At sisiguraduhin ko na wala kayo ni katiting na perang makukuha dahil nasa akin na nakapangalan. Maghihirap na kayo. At wala akong pake kahit mamatay ka pa. Sobra na yung ugali mo. Sana maging masaya ka kung ano may nakuha mo. At sana hindi mo pagsisihan anong ginawa mo sa amin ni Mama. Alam niyo kung saan ako mas magiging masaya? Hello, Doc. Si Renz Layug to. Oo. Gusto kong gawin nyo, tanggalin nyo lahat ng mga records ni Gina Malimban Layug sa ospital at wag nyo na siyang tatanggapin pa. Lahat ng mga medical na kailangan niya, i-cancel nyo yon. Naiintindihan nyo? Dahil kung hindi, lahat kayo mawawala ng trabaho. Dahil si Gina Malimban Layug ay isa ng talunan. Wala na siyang pera at ari-arian. Ang sama mo. Walang kasing sama yung ugali mo. Pero sa tingin mo, mangyayari lahat ng gusto mo? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi nabili ko na yung hospital na tinawagan mo. Ako na ang may-ari. At paano naman mangyayari yon? Aber, saan ka kukuha ng malaking pera para bilhin ang ospital? Alam mo, wala na tong patutunguhan. Masyado ng katawa-tawa yung mga lumalabas sa bibig mo, Eden. Gusto mo ba ng patunay? O sige, tawagan mo ang direktor ng hospital na si Josh Kilatan. Ah, si Dr. Josh. Sige, tatawagan ko ngayon mismo sa harapan mo nang mapahiya ka. Hello, Dr. Josh Kilatan? Yes. Totoo ba na binili ni Eden Heruela Layug ang ospital mo? Oh, totoo yung sinasabi mo. Ang may-ari na ng ospital na to ay si Miss Eden Heruela Malimban. Ano? At hindi lang yun, ang ilan pa sa mga malalaking ospital dito ay binili rin niya. Nabili mo yung ospital kay Dr. Kilatan? Paano mo nagawa yun, Eden? Simple lang. Kasi may pera ako. Yun lang naman yung labanan natin, di ba? Kahit may pera ka pa? Kahit nabili mo yung ospital kay Dr. Josh Kilatan? Kayang-kaya ko pa rin ipasara yun. Alam mo kung bakit? Dahil meron akong 3 bilyon sa aking bangko. Yun ang akala mo. Ako pa rin ang pinakamayaman. Dahil bukod sa akin na tong kumpanyang to, at ang mga ari-arian na naisalin sa akin ni Mama, meron pa akong 3 billion pesos cash sa aking bangko. Arian, ipakita mo. Sir, upon checking, 0 balance po yung account nyo. Ano? Hindi ito maaari! Paano nawala yung mga pera sa account ko? Hindi ito maaari, Arian! Ang sayang pakinggan ng isang talunan. Hindi mo ba alam na iyang assistant mo ay matagal ko nang kakampi? Ibig sabihin, matagal ka na niyang niloloko. Miss Eden, bakit po kayo nakipagkita? Gusto ko lang naman sana humingi ng maliit na favor sa'yo. Gusto kong mag-install ka ng peking app na nagpapakita na may pera si Renz na 3 bilyon sa bangko niya. Ma'am, madali lang naman po yun. Pero, natakot po ako gawin yun eh. Kasi baka mamaya, matanggal ako sa trabaho.
Eh, ako lang po inaasahan ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Miss Arian. Alam ko naman yung gagawin ko. Kaya, naghanda na ako nang pipirmahan mo na makakatanggap ka ng 100 million pesos sa akin kapag nagawa mo yon. Pero kung hindi, okay lang. Ano po ulit? 100 million pesos? Oo, pwede na yun. Panimula mo kung sakaling tanggalin ka sa trabaho. Sige po, ma'am. Makikipagtulungan po ako. Paano mo nagawa sa akin to, Aryan? Dahil sa ginawa mong to, traitor ka. Si Santi ka na! Okay lang, sir. Kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang tinitiis yung ugali mo. Tinanggal mo siya? Okay lang. Alam mo kung bakit? Kasi binigyan ko siya ng 100 million pesos para makapanimula. Alam ko namang mangyayari lahat to kapag nalaman mo ang totoo. So, ibig sabihin, wala ka ng assistant. Kawawa ka naman. Kahit pagtulong-tulungan nyo pa ako, mayaman pa rin ako. Baka nakakalimutan mo, Eden, na sa akin pinamana ni Mama ang kanyang mga ari-arian kasama tong kumpanya kung saan nakatindig yung mga hita nyo. Ako pa rin ang mayaman! Kaya kayang-kaya ko pa rin sirain yung mga buhay nyo. Yan ang pagkakaakala mo. Ikaw? Mayaman? Ang sabi ko, ang kumpanyang to at ang lahat ng kayamanan ko, ipapamana ko sa anak kong panganay. Wala akong sinabing sa'yo. Pero ako ang panganay mong anak. Yun na nga! Yun na nga! Hindi mo alam yung mga bagay na yon. Renz! Hindi kita totoong anak. Anak ka ng katulong na ibinigay sa akin. Hindi! Hindi yan totoo! Alam kong darating tayo sa puntong ito. Gusto mo ng patunay? Ito ang DNA result. At hindi tayo match. Paano? Ampun lang ako. Pero hindi mo naramdaman, di ba? Dahil hindi kita itinuring na iba. Pero iba ang pag-uugali mo. Mama, At kagaya ng unang sinabi ko, ang kumpanya at ang lahat ng aking pag-ari-arian mapupunta sa anak kong panganay. Eden, ikaw ang nag-iisang anak ko at nag-iisang tagapagmana. Inaasahan ko na iingatan mo anuman ang ibinigay ko at iiwan sa'yo. pero Mama, tinuring mo rin naman akong tunay na anak, di ba? Pero, bakit kay Eden lang mapupunta lahat? Baka pwedeng bigyan mo ko kahit kaunti. Hatian mo naman ako. Maawa ka sa akin. Kanina lang sinabi mo, di ba? Na pag sa'yo napupunta, hahayaan mo kong maghirap. Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob! At hindi pa ba malinaw ang lahat na ako ang tunay na tagapagmana dahil ako ang tunay na anak? At dahil sa ginawa mo, mananagot ka sa batas. Eden, Mama, patawarin niyo ako. Nagsisisi na ako. Huwag niyong gawin sa akin to. Tama na. Tapos na ang kasamaan mo at maliligayang araw. Chief! Mama, Eden, huwag niyong gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo akong ipakulong. Wala ka ng puwang sa pamilya namin. Dalhin na yan sa presinto.